Huwag mong kalilimutan kung nasaan ang lugar mo, Grace. Isang hamak na katulong ka lang na pinulot ko sa kalsada dahil sa awa. Oo po, Miss Vanessa. Pasensya na po, kukuha lang sana ako ng mainit na tubig para sa gamot ni nanay. Walang pakialam ang mga bisita ni Ethan kung may sakit ang nanay mo. Ang utos ko manatili ka sa loob ng laundry room habang narito ang mga investor. You are a ghost in this house, Grace. Isang mantsa na hindi dapat makita sa puting alpombra ng mga Cole. I understand po. Hindi na po ako lalabas. Good. At tandaan mo, isang pagkakamali mo lang ititigil ko ang pagpapadala ng pera sa Ohio. Isipin mo na lang kung anong mangyayari sa dialysis ng nanay mo kapag nawalan ka ng silbi rito. Now get out of my sight. You smell like cheap laundry detergent. Ang mga salitang iyon ay tila mga latay ng latigo na humahagupit sa balat ni Grace Bennett. Nanatili siyang nakayuko, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang kupas na uniforme. Sa bawat paghinga niya, nalalanghap niya ang amoy ng mamahaling pabango ni Vanessa Whitmore, isang amoy na tila lason na dahan-dahang sumasakal sa kanyang dangal. Nang marinig niya ang tunog ng mga takong ni Vanessa, napapalayo unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa malamig na pader ng madilim na pasilyo, ang tanging bahagi ng mansyon, kung saan pinahihintulutan siyang umiral. Doon sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling katawan. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ng isang matinding hapdi na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang hikbi ang pilit niyang ikinubli sa likod ng kanyang mga palad. Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila may dalang bigat ng libu-libong sakripisyo. Iniisip niya ang kanyang ina sa Ohio, ang tanging dahilan kung bakit niya tinitiis ang impyernong ito. Para sa kanyang ina, handa siyang maging anino. Para sa kanyang ina, kaya niyang lunukin ang lahat ng pang-aalipusta. Ngunit sa ilalim ng kanyang suot na uniforme, nakasabit sa isang manipis na kadena sa kanyang leeg, ay ang kalahati ng isang lumang kompas. Ang metal nito ay malamig sa kanyang balat, isang paalala ng kanyang ama na si David Bennett. Ang kompas na ito ang kanyang mitya ng pag-asa, ang tanging ebidensya na ang kanyang pamilya ay hindi laging ganito, na minsan ang pangalang Bennett ay may bitbit na karangalan na kinilala mismo ng mga Cole. Bumalik siya sa laundry room kung saan ang ingay ng mga washing machine ay tila isang malungkot na oyayi. Sa gitna ng pagtiklop ng mga mamahaling linen, na kailanman ay hindi niya mararanasang gamitin, narinig niya ang tawanan mula sa sulyap ng pintong nakawang. Naroon si Ethan Cole, ang bilyonaryong nagmamay-ari ng lahat ng ito, ngunit walang kaalam-alam na sa loob ng kanyang sariling tahanan may isang babaeng unti-unting dinudurog ang pagkatao. Mula sa malayo, pinagmasdan ni Grace ang matikas na tindig ni Ethan. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng awtoridad, ngunit may isang bahagi ng puso ni Grace ang nagtatanong. Ito ba ang anak ng lalaking tinulungan ng kanyang ama? Ito ba ang taong may hawak ng kabilang kalahati ng kanyang buhay? Biglang tumigil ang tibok ng puso ni Grace nang makita niyang lumingon si Ethan sa direksyon ng laundry room. Ang kanilang mga mata ay tila magtatagpo sa loob ng isang saglit. Mabilis siyang umurong sa dilim, hinihingal ang puso, ay kumakabog ng marahas laban sa kanyang dibdib. Please, huwag mo akong makita, bulong niya sa hangin. Alam ni Grace na kapag lumabas siya sa liwanag, mawawala ang lahat. Ang pondo para sa kanyang ina ang pagkakataong mahanap ang katotohanan at ang kanyang huling natitirang lakas. Ngunit sa gabing iyon, habang ang buong mansyon ay abala sa karangyaan, isang kakaibang pangyayari ang nagbabago sa takbo ng lahat. Habang naglilinis ng silid-aklatan ni Ethan, na mahigpit na ipinagbabawal ni Vanessa, may isang bagay na nahulog mula sa itaas ng estante. Hindi ito isang libro. Isa itong maliit na kahon na gawa sa pelus. Nang bumukas ito sa sahig, tumambad kay Grace ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Isang kalahati ng kompas. Ang eksaktong kapares ng suot niya. Bago pa man niya ito mahawakan ang pinto ng silid-aklatan, ay biglang bumukas. Ang liwanag mula sa labas ay tumama sa kanyang mukha at ang anino ng isang lalaki ay humaba sa sahig hanggang sa maabot ang kanyang mga paa. Sino ka at anong ginagawa mo sa gamit ng tatay ko? Ang boses ni Ethan Cole ay malamig, matalim at puno ng paghihinala. At sa pagkakataong ito, wala nang dilim na pwedeng pagtagaguan si Grace. Ang boses ni Ethan Cole ay muling bumasag sa nakabibinging katahimikan ng silid-aklatan. Bawat pantig
ay tila mabigat na hakbang na papalapit sa kinaroroonan ni Grace. Hindi mo ba ako narinig? Tinatanong kita anong ginagawa mo rito at bakit mo hawak ang pag-aari ng aking ama. Nanginginig ang mga kamay ni Grace habang dahan-dahan niyang inilalapag ang pelos na kahon sa ibabaw ng mesa. Hindi siya makatingin ng diretso kay Ethan. Ang kanyang paningin ay nakapako sa sahig sa marangyang kahoy na tila sumasalamin sa kanyang sariling takot. Pasensya na po, Sir Ethan. May nahulog lang po kasi habang naglilinis ako. Akala ko po ay kailangang ayusin na utal niyang sagot. Ang bawat salita ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Lumapit si Ethan, ang amoy ng sandalwood at mamahaling alak ay humalo sa amoy ng alikabok sa silid. Kinuha niya ang kalahati ng kompas at pinagmasdan ito ng mabuti. Ang kanyang noo ay kumunot isang pahiwatig ng malalim na pag-iisip. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang alaala ni Grace sa kanyang ama na si David Bennett. Naaalala pa niya ang gabi bago pumanaw ang kanyang ama. Ang amoy ng langis sa makina at ang magaspang, ngunit mapagmahal na palad nito sa kanyang pisngi. Grace, anak, tandaan mo bulong ng kanyang ama noon habang hawak ang kalahati ng kompas na ngayon ay nakatago sa ilalim ng kanyang uniforme. Ang pamilya Cole ay may utang na loob sa katapatan ng isang Bennett. Hindi tayo humihingi ng kapalit pero huwag mong hahayaang mamatay ang dangal ng ating pangalan. Si David Bennett ang bayaning hindi kinilala ng mundo. Siya ang enhinyerong tumayo sa gitna ng panganib para ituro ang pagkakamali sa pundasyon ng isang gusali kahit pa mga hulugan iyon ng pagkalugi ng kumpanya ng mga Cole. Pinili ni Richard Cole ang katotohanan dahil kay David, at ang kompas na iyon ang naging simbolo ng kanilang sumpaan, isang tipan na kailanman ay hindi dapat mabali. Ngunit ngayon, ang anak ni Richard Cole ay nakatayo sa harap ni Grace, itinuturing siyang isang magnanakaw o isang walang kwentang katulong. Maglilinis. Sa oras na ito, tanong ni Ethan, ang kanyang boses ay puno ng pagduda. Ang pagkakaalam ko, mahigpit na ipinagbabawal ni Vanessa ang sinumang pumasok dito kapag wala ako. Oo po, sir. Pasensya na po talaga. Lalabas na po ako. Mabilis na tumalikod si Grace, ang kanyang puso ay parang ibong nagpupumigla sa hawla. Ngunit bago pa siya makahakbang palayo, narinig niya ang mahinang bulong ni Ethan. Bakit parang nakita ko na ang mga matang iyan? Hindi lumingon si Grace. Naglakad siya ng mabilis patungo sa pasilyo, patungo sa kanyang mundo sa ilalim ng mansyon. Pagdating niya sa kusina, sinalubong siya ng amoy ng pritong tuyo at ang mainit na singaw ng sinaing, ang tanging luho na pinagsasaluhan nila ni Lola Isay sa gitna ng karangyaan ng mga Cole. Si Lola Isay ang matandang kusinera na nakasaksi sa pag-akyat at pagbagsak ng maraming kwento sa loob ng mansyong iyon. Nakaupo ang matanda sa isang maliit na bangko, naghihimay ng gulay, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Grace, anak, bakit namumutla ka? Tanong ni Lola Isay habang inilalapag ang kutsilyo. Napaupo si Grace sa tapat ng matanda, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa hapag na gawa sa lumang kahoy. Dito, malayo sa mga kristal na chandelier at velvet na kortina, ramdam niya ang tunay na bigat ng kanyang buhay. Inilabas niya ang ilang barya mula sa kanyang bulsa at isa-isang binilang ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Kailangan ko na pong makapagpadala ng pera bukas, Lola. Ang gamot ni nanay, paubos na. At ang dialysis niya, hindi na naituloy ni Grace ang sasabihin. Ang tunog ng mga barya na nagtatama ay tila isang malungkot na bilang ng kanyang mga sakripisyo. Magtiwala ka, anak. Hindi natutulog ang Diyos, pag-aalo ni Lola Isay. Pero mag-ingat ka kay Vanessa. Alam mo kung paano siya magtanim ng galit. Para sa kanya, ang isang tulad nating nakatira sa kusina ay hindi tao kundi kagamitan lang na pwedeng itapon kapag gasgas na. Tumango si Grace, ang kanyang daliri ay humaplos sa kalahati ng kompas sa kanyang leeg. Ang metal ay tila nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na katawan. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bubong na yari sa yis. Lumilikha ng isang ritmo na tila sumasabay sa kanyang malalim na buntong hininga. Habang ang buong mansyon ay nababalot ng katahimikan ng madaling araw, hindi alam ni Grace na sa itaas si Ethan Cole ay hindi rin makatulog. Hawak ni Ethan ang kalahati ng kompas, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Bakit ang simpleng katulong na iyon ay may dalang aura na tila bumubuhay sa isang bahagi ng kanyang alaala na matagal na niyang ibinaon? Kinuha ni Ethan ang kanyang telepono at may tinawagan.
Hanapin mo ang lahat ng record tungkol sa isang enhinyerong nagngangalang David Bennett. Ngayon din. Sa kabilang dako ng mansyon sa loob ng laundry room kung saan natutulog si Grace isang anino, ang dahan-dahang gumalaw sa labas ng pinto. Si Vanessa Whitmore nakatayo sa dilim ang kanyang mukha, ay tila isang maskara ng galit habang nakikinig sa mahinang hikbi ni Grace sa loob. Alam ni Vanessa ang tungkol sa kompas, at alam niya na kapag nalaman ni Ethan ang katotohanan, ang lahat ng kanyang pinaghirapang binuo ay maglalaho na parang bula. Dahan-dahang kinuha ni Vanessa ang kanyang mamahaling cellphone at nag-type ng isang mensahe. Ituloy ang plano. Kailangan nating paalisin ang babaeng iyon bago pa bumuka ang bibig niya. Kasabay ng pagkidlat sa labas ang liwanag ay tumama sa mukha ni Vanessa nagpapakita ng isang ngiting puno ng lason. At sa loob ng silid ang huling barya na binibilang ni Grace ay gumulong sa sahig na wala sa ilalim ng madilim na cabinet. Wait, huwag kang tumakbo. Bakit ba tuwing nakikita mo ako para kang nakakakita ng mumu? Napatigil si Grace sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang kanyang likod ay nanigas sa boses ni Ethan Cole. Mahigpit niyang yakap ang isang tumpok ng mga nilabhang kumot. Tila ito ang kanyang tanging panangga sa mundong ito. Sir, pasensya na po. May kailangan lang po akong tapusin, mahinang sagot ni Grace, hindi pa rin lumingon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Humarap ka sa akin, Grace. That's your name, right, Grace? Dahan-dahang humarap si Grace. Ang liwanag mula sa bintana na nagmumula sa sikat ng kabilugan ng buwan ay tumama sa kanyang mukha. Nakita ni Ethan ang pawis sa kanyang noo at ang pagod sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila nito may isang uri ng ganda na hindi kayang burahin ng anumang hirap ng trabaho. Isang ganda na tila isang hiyas na natatakpan ng putik. Yes, sir, Grace po, bulong niya. Lumapit si Ethan, ang kanyang mga hakbang ay mabagal at mapanuri. I've lived in this house for years pero ngayon ko lang napansin na may katulong pala kaming laging nagtatago sa dilim. Is there a reason why you're avoiding me? O may ginawa ba akong masama para katakutan mo ng ganyan? Napayuko si Grace. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang asawa nito si Vanessa ang nag-utos na burahin ang kanyang presensya. Gusto niyang sabihin na ang bawat segundong kausap niya si Ethan ay katumbas ng panganib para sa kanyang ina, pero nanatiling nakasara ang kanyang mga labi. Wala po, sir. Masyado lang po talagang marami ang trabaho sa laundry room. Mas mabuti pong hindi ako nakikita para hindi po ako nakakaabala sa inyo. You're not a distraction, Grace, seryosong sabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang tono na nagpadala ng kakaibang kuryente sa katawan ni Grace. Actually, you're the most interesting thing in this house lately. I checked my father's old records. May nabasa akong pangalan. Bennett, David Bennett. May kinalaman ka ba sa kanya? Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang ama, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Grace. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang pag-asang matagal na niyang ibinaon ay biglang sumibol, masakit at nakakapaso. He was a good man. Sir, tanging nasabi ni Grace, ang kanyang boses ay nanginig sa pigil na emosyon. Bago pa makapagsalita muli si Ethan, ang tunog ng matutulis na takong ay muling bumasag sa sandaling iyon. Ang bawat pagtama ng sapatos sa marmol na sahig ay tila isang babala ng paparating na unos. Ethan, darling, what are you doing here in the servants' hallway? At bakit mo kinakausap ang basurang ito? Naroon si Vanessa nakatayo sa dulo ng pasilyo, ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa dibdib at ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhing hindi na itinatago. Ang kanyang mga mata ay tila mga punyal na nakatarak sa dibdib ni Grace. I was just asking her something, Vanessa. No need to be so harsh, mahinahong sagot ni Ethan, ngunit may talim sa kanyang mga mata. Lumapit si Vanessa at marahas na hinila si Grace palayo kay Ethan. Huwag mo akong turuan kung paano disiplinahin ang mga tauhan ko, Ethan. Grace, hindi ba sinabi ko sa'yo? Ang mga tulad mo ay hindi dapat nakikipag-usap sa mga amo. You are here to wash clothes, not to flirt with my fiancé, Vanessa. Stop it. She wasn't doing anything. Pagtatanggol ni Ethan, isang bagay na lalong nagpaapoy sa galit ni Vanessa. Oh, really? Look at her, Ethan, pretending to be innocent with those big pathetic eyes. Grace, go back to your room now. At huwag mo nang hahayaan na makita kita sa labas ng laundry area, kundi alam mo kung anong mangyayari sa nanay mong nakaratay. Ang banta ay malinaw. Tumingin si Grace kay Ethan sa huling pagkakataon, isang tingin na puno ng pakiusap
at lihim na sakit bago siya mabilis na tumakbo palayo ang kanyang mga luha, ay nagsimulang pumatak, habang tinatahak niya ang madilim na daan, patungo sa kanyang munting silid. Naiwan si Ethan at Vanessa sa pasilyo. Ang katahimikan ay mabigat puno ng tensyon na hindi pa kailanman naramdaman ni Ethan sa relasyon nila. Why do you hate her so much, Vanessa? Anong kinatatakutan mo sa isang katulong tanong ni Ethan? Ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. I'm not afraid, Ethan. I'm just protecting our status. Hindi tayo dapat nakikihalubilo sa mga taong walang mararating sa buhay, sagot ni Vanessa, habang pilit nang ngumingiti. Ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling bag hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa kabilang dako sa loob ng laundry room, hindi na napigilan ni Grace ang humagulgol. Niyakap niya ang kalahati ng kompas na nasa kanyang leeg. Ang bawat hikbi niya ay sumasabay sa tunog ng malakas na ulan na humahampas sa bintana, tila nakikiramay sa kanyang paghihirap. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang bagay ang napansin ni Grace. Sa ilalim ng kanyang pinto, may isang maliit na sobreng isiningit. Dahan-dahan niya itong binuksan at ang kanyang mundo ay muling nayanig. Sa loob ng sobre ay isang lumang litrato ang kanyang ama, si David Bennett, na nakikipagkamay kay Richard Cole. At sa likod nito may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa. Ang katotohanan ay hindi nananatiling nakatago sa dilim. Mag-ingat ka, Grace. Alam nila kung sino ka talaga. Ang mga kamay ni Grace ay nanginginig habang hinahawakan ang lumang litrato. Ang papel ay malutong animoy masisira sa bawat dampi ng kanyang daliri. Sino ang naglagay nito? Sino ang nakakaalam ng kanyang lihim? Sa gitna ng kanyang pagkalito, ang pintong yari sa manipis na kahoy ay biglang bumukas ng malakas. Hindi si Vanessa ang pumasok. Si Lola Isay, ito hingal na hingal ang kanyang mga mata, ay nanlalaki sa takot. Grace, anak, kailangan mong umalis dito. Ngayon din bulyaw ng matanda bagaman pabulong ang bawat pantig. Lola, ano po ang nangyayari? Sino ang nag-iwan nito, tanong ni Grace habang ipinapakita ang litrato. Nagbago ang ekspresyon ng matanda nang makita ang larawan. Napaupo siya sa gilid ng higaan, ang kanyang mga kamay ay humaplos sa kanyang dibdib. Ang larawang yan ay kinuha bago pa man maganap ang trahedya sa site ng construction. Ang taong nag-iwan yan ay ang taong nakakaalam ng lahat, ang taong nagbabantay sa mansyong ito sa likod ng mga kortina. Sino po, Lola, sabihin niyo sa akin? Hindi pa panahon, Grace. Pero makinig ka, narinig ko si Vanessa kanina. Nakipag-usap siya sa isang tauhan. Ipaparatang kanilang nagnakaw ng isang mahalagang gamit sa silid ni Ethan. Ipapahuli ka nila sa pulisya para tuluyan ka ng maalis sa bahay na ito. Ang balita ay tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa dibdib ni Grace. Ang pag-asa na mabawi ang karangalan ng kanyang ama ay unti-unting nilalamon ng panganib na siya mismo ay makukulong. Samantala sa loob ng dressing room ni Vanessa, ang hangin ay puno ng tensyon. Nakaharap si Vanessa sa kanyang vanity mirror, sinusuklay ang kanyang buhok ng may diin. Sa kanyang tabi nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng itim, ang tauhang inutusan niya. Siguraduhin mong mailalagay mo ang relo ni Ethan sa loob ng gamit ng babaeng iyon. Utos ni Vanessa, ang boses ay kalmado ngunit may kasamang banta. Gawin mong mukhang ninakaw niya ito sa oras ng paglilinis. Kapag nahuli siya, hindi lang siya mapapaalis. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakabangon pa. Opo, Miss Vanessa. Pero paano kung makialam si Ethan? Si Ethan, ako ang bahala sa kanya. Sa oras na mapatunayan kong isa siyang magnanakaw, mawawalan na ng tiwala ang bilyonaryong iyon sa kanya. Isang maruming katulong na magnanakaw. Walang bilyonaryo ang magtatanggol sa ganyan. Sa kabila ng pader, hindi alam ni Vanessa na ang isang maliit na crack sa pinto ay nagbigay daan sa boses niya na marinig ni Ethan na kasalukuyang naglalakad sa pasilyo at nagbabalak sanang puntahan si Vanessa para pag-usapan ang tungkol kay David Bennett. Huminto si Ethan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Vanessa ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang babaeng pinili niyang pakasalan ay isang demonyong nakabalat kayo. Ang bawat pangako nito ng pagmamahal ay nababalot ng kasinungalingan at pagiging mapang-api. Ramdam ni Ethan ang init sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa matinding kahihiyan. Kahihiyan dahil hinayaan niyang mangyari ito sa ilalim ng kanyang bubong. Kahihiyan dahil muntik na niyang baliwalain ang isang taong may tunay na dangal kapalit ng isang babaeng walang ibang alam kundi ang magkunwari.
Dahan-dahang lumakad si Ethan palayo, hindi niya kinailangang pumasok. Ang narinig niya ay sapat na para magbago ang kanyang pananaw. Hindi siya nagalit ng malakas. Sa halip ang kanyang isip ay nagsimulang gumana ng mabilis, tulad ng isang bilyonaryong naghahanda ng isang malaking estratehiya. Hindi siya magpapaeksena. Hahayaan niya ang plano ni Vanessa na magpatuloy dahil doon niya mahuhuli ang lahat ng katotohanan. Kinabukasan, maagang maaga habang naglilinis si Grace sa silid-aklatan, naramdaman niya ang isang kakaibang tensyon sa paligid. Naroon si Vanessa, kasama ang 2 gwardiya ng mansyon na nakatayo sa may pinto. Grace Bennett, tawag ni Vanessa, ang boses ay puno ng mapanirang tuwa. Nasaan ang relo ni Ethan kaninang madaling araw ay nawawala ito sa kanyang nightstand, at ikaw lang ang pumasok sa silid niya kanina. Nanghina si Grace. Pipo, wala po akong kinukuha, Miss Vanessa. Sumpaman po, wala akong alam sa relong iyan. Huwag kang magsinungaling, sigaw ni Vanessa habang naglalakad palapit. Gwardiya, halughugin niyo ang gamit niya. Nagmamadaling pumasok ang mga gwardiya sa laundry room. Habang hinihila nila ang maliit na bag ni Grace, isang kumikinang na bagay ang nahulog mula sa loob, ang mamahaling relo ni Ethan. Nanlaki ang mga mata ni Grace. Hindi niya ito inilagay roon. Ngunit sa harap ng mga gwardiya ang lahat ay mukhang malinaw. Kita niyo na nakangising, sabi ni Vanessa, magnanakaw. Sa gitna ng kaguluhan ang pinto ng laundry room ay dahan-dahang bumukas. Si Ethan ay nakatayo roon, ang kanyang mukha ay walang emosyon habang hawak ang isang maliit na device na tila nagtatala ng lahat ng nangyayari. Ang katahimikan sa loob ng laundry room ay tila isang matalim na kutsilyong nakatutok sa dibdib ni Grace. Ang relo ni Ethan na nakalatag sa sahig ay tila isang sumpa, isang ebidensya na hindi niya maipaliwanag. Ramdam ni Grace ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang ang mga gwardiya ay nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri. Grace, paano ito napunta sa gamit mo? Tanong ni Vanessa. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring pagkadismaya. Hindi ko akalain na ang isang taong pinatuloy namin sa mansyong ito ay may ganitong uri ng kadungisan. Hindi makapagsalita si Grace. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, tila may nakabara na malaking bato. Gusto niyang sumigaw na hindi siya magnanakaw, na ito ay isang malaking panlilinlang, ngunit ang mga luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng pagkakasala sa paningin ng lahat. Sumama ka sa amin sa opisina, utos ng isa sa mga gwardiya habang hinahawakan ang braso ni Grace. Teka, isang boses na malalim at puno ng kapangyarihan ang pumigil sa kanila. Si Ethan. Dahan-dahang lumapit ang bilyonaryo sa gitna ng silid. Hindi siya tumingin kay Vanessa. Sa halip ang kanyang mga mata ay nakapako sa relo na nasa sahig. Yumuko siya at pinulot ito, dahan-dahang hinaplos ang strap na gawa sa balat. Ito ba ang relo na sinasabi mong ninakaw, Vanessa? Tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kakaibang lamig na nagpapatayo ng balahibo. Oo, Ethan. Nakita namin ito mismo sa loob ng bag niya. Hindi ba sapat na ebidensya iyan para ipakulong ang babaeng ito? Mabilis na sagot ni Vanessa. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang tagumpay ng ngiti. Tumingin si Ethan sa mga gwardiya, pagkatapos ay kay Grace na kasalukuyang nakayuko at humihikbi. Alam niyo ba, simula ni Ethan, na ang relo na ito ay may built-in na GPS tracker na konektado sa aking security server. Namutla si Vanessa. Ang kanyang ngiti ay unti-unting napalitan ng pilit na paghinga. Mula nang mawala ang relo kaninang madaling araw, na-track ko ang bawat galaw nito, pagpapatuloy ni Ethan habang naglalakad palapit sa direksyon ni Vanessa. Ang nakapagtataka lang, hindi ito dinala sa laundry room sa oras na sinabi niyo. Ang relo ay nanatili sa loob ng master bedroom, sa loob mismo ng walk-in closet ni Vanessa, hanggang sa dalhin ito dito ng isang tao kaninang umaga. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Ang bawat tao sa loob ay hindi makahinga. Si Vanessa ay nanginig, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa paghahanap ng lusot. Ethan, baka nagkakamali lang ang sistem mo. Baka naisoli ko lang ito sa closet at nakalimutan ko. Depensa ni Vanessa, ang kanyang boses ay hindi na mapakali. Talaga ba? Tanong ni Ethan sabay labas ng kanyang tablet. Sa screen ay nakikita ang mga video footage mula sa security camera sa loob ng dressing room ni Vanessa. Malinaw na nakita sa video na si Vanessa mismo ang naglagay ng relo sa isang maliit na pouch at ibinigay ito sa kanyang tauhan bago ito ipinasa sa laundry room. You didn't just frame her, Vanessa. You played with my trust, malamig na pahayag ni Ethan.
Ang pag-frame sa isang inosenteng tao ay isang krimen. At ang pagtrato sa mga empleyado ko ng ganito ay isang bagay na hindi ko kailanman papatawarin. Ang mga gwardya ay binitawan ang pagkakahawak kay Grace. Si Vanessa ay napaatras ang kanyang mukha. Ay tila isang papel na nawalan ng kulay. Ethan, makinig ka muna. Ginawa ko lang ito dahil natatakot ako. Natatakot ako na mapalitan mo ako ng babaeng katulad niya. Hindi mo siya kailangang katakutan, sagot ni Ethan habang tumitingin kay Grace. Dahil hindi siya ang magpapalit sa'yo. Siya ang magiging dahilan kung bakit matatapos na ang lahat ng ito. Humarap si Ethan kay Grace. Ang bilyonaryo ay dahan-dahang lumapit sa dalaga at inabot ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, nakita ni Grace ang isang liwanag sa mga mata ni Ethan, hindi awa kundi respeto. Grace, humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng naranasan mo sa ilalim ng aking bubong, sabi ni Ethan. Mula ngayon, hindi ka na kailangang magtago sa dilim. Ang bawat salita ay tila isang haplos sa mga sugat ni Grace. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang nakakabinging tunog ng basag na salamin ang nagmula sa labas. Ang mga mamahaling vase sa hall ay unti-unting natutumba, habang ang mga tauhan ni Vanessa ay tila nagkakagulo sa labas. Si Vanessa sa kanyang desperasyon ay kinuha ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Kung hindi ako ang magiging reyna ng mansyong ito, walang sino man ang makikinabang. Ang buong mansyon ay biglang yumanig. Ang mga alarms ay tumunog ng sabay-sabay. Ang tunog ng alarm ay tila isang matinis na hagulgol na bumabalot sa buong mansyon. Ang bawat sulok ng marangyang bahay ay yumanig dahilan upang ang mga mamahaling chandelier ay mag-ugoy ng marahas na tila mga babala ng isang darating na pagkawasak. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling nakatayo si Ethan, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon kay Vanessa habang ang mga gwardya ay mabilis na kumilos para kontrolin ang sitwasyon. Vanessa, bitawan mo ang remote na yan. Anong ginagawa mo? Bulyaw ni Ethan, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Ngunit si Vanessa ay tumatawa na lamang, isang tawang puno ng pait at kawalan ng katinuan. Ang kanyang buhok ay nagulo na at ang kanyang mga mata ay puno ng dilim. Akala mo ba matatapos ito ng ganun lang, Ethan? Kung hindi mo ako mapapahalagahan, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa atin. Ito ang bahay na pinangarap ko, pero kung hindi ko rin lang pagmamay-ari ang lahat, mas mabuti pang mawasak ito. Sa isang mabilis na kilos, hinila ni Ethan si Grace palayo sa posibleng pagguho ng mga dekorasyon sa kisame. Ang bawat hakbang nila ay tila isang pakikipagkarera sa panganib. Ang mga tauhan ni Vanessa na tila mga alipores sa isang masamang pelikula ay nagtatakbuhan na palabas, iniiwan ang kanilang amo sa gitna ng sarili nitong kaguluhan. Grace, kailangan nating lumabas, utos ni Ethan habang hila-hila ang kamay ng dalaga. Ngunit si Grace sa kabila ng takot ay huminto. Tumingin siya sa direksyon ng silid-aklatan ng lugar kung saan iniwan niya ang kalahati ng kompas at ang mga dokumentong kailangan niya. Sir Ethan, ang mga gamit ko. Ang alaala ng tatay ko. Hayaan mo na iyon, Grace. Mas mahalaga ang buhay mo, hindi. Hindi ko pwedeng iwan ang tanging connection ko sa kanya. Bago pa man makapigil si Ethan, kumalas si Grace sa pagkakahawak nito at mabilis na bumalik sa gitna ng nagugulong pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Habang ang kisame ay nagsisimula ng bumagsak dahil sa pag-trigger ng fire suppression system, nakita ni Grace ang kanyang maliit na bag na naiwan sa sahig. Sa likuran niya, nakita niya si Vanessa na nakatayo sa gitna ng silid, tila hindi na nakikita ang panganib. Ang babaeng dati napapalibutan ng karangyaan ay ngayon ay unti-unting nalulunod sa sarili nitong kasinungalingan. Mabilis na pinulot ni Grace ang kanyang gamit at ang kompas. Nang lumingon siya, nakita niya si Vanessa na natabunan ng mga bumagsak na bahagi ng kisame. Hindi ito malubha, ngunit sapat na para hindi na ito makagalaw. Grace, lumabas ka na, tawag ni Ethan. Mula sa pinto, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sa isang iglap, ang pagkatao ni Grace ay nagbago. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa dilim. Siya ay isang taong may tapang na harapin ang apoy. Mabilis siyang bumalik at sinubukan na iligtas si Vanessa mula sa pagkakabagsak ng mga debris. Bitawan mo ako, wag mo akong hawakan, sigaw ni Vanessa, kahit na siya ay nasa bingit na ng panganib. Hindi kita iiwan, Vanessa. Kahit na sinaktan mo ako, hindi ako katulad mo, sagot ni Grace habang pilit na iniaangat ang mabigat na kahoy. Sa tulong ni Ethan na bumalik sa loob,
kahit na delikado na tanggal nila ang bara. Mabilis nilang inilabas si Vanessa at inilayo sa mansyong nagsisimula ng lamunin ng usok. Paglabas nila sa malamig na hangin ng gabi ang mansyong Cole, ay tila isang napakalaking anino sa gitna ng dilim. Ang mga bumbero ay nagsimula nang dumating ang mga ilaw ng kanilang sasakyan ay nagkukurap-kurap sa paligid. Si Vanessa ay agad na kinuha ng mga awtoridad. Habang ipinapasok siya sa sasakyan, tumingin siya kay Grace. Sa mga mata ng babaeng dati ay puno ng pagkapuot, may isang kakaibang emosyon na hindi maipaliwanag, isang pagkilala na sa gitna ng lahat siya ang natalo, hindi dahil kay Ethan, kundi dahil sa kabutihan ni Grace. Naiwan si Grace at Ethan sa gilid ng kalsada. Ang bawat isa sa kanila ay hingal na hingal, ang mga damit ay puno ng alikabok at uling. Bakit mo siya iniligtas? Tanong ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang nakatingin sa dalaga. Dahil ang hustisya ay hindi nakukuha sa paghihiganti, sagot ni Grace. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng katatagan. Kung hahayaan ko siyang mamatay doon, magiging katulad niya rin ako. Tumingin si Ethan sa malayo sa mansyong unti-unting nauubos ang ningning. Wala na ang bahay na yon. Wala na ang lahat ng luho na nagtali sa akin sa mga maling desisyon. Hindi luho ang mahalaga, Sir Ethan, tugon ni Grace habang hawak ang kanyang kompas. Ang mahalaga ay kung ano ang daladala natin pagkatapos ng lahat ng ito. Sa sandaling iyon, ang malamig na hangin ay tila nagdala ng isang bagong pag-asa. Ang mansyong Cole ay gumuho, ngunit sa gitna ng mga guho, isang bagong simula ang nagsimulang mabuo sa pagitan ng dalawang taong natagpuan ang tunay na halaga ng dangal. Ang mga sumunod na araw, matapos ang pagguho ng mansyon, ay tila isang malabong panaginip para kay Grace. Ang malawak at marangyang bahay na dati nagsilbing bilangguan niya ay isa na lamang tumpok ng abo at mga guho. Ngunit sa kabila ng pisikal na pagkasira, ang puso ni Grace ay nakadama ng isang kakaibang kalayaan. Siya ay bumalik sa Ohio sa maliit na bahay na puno ng mga alaala at pangangailangan. Doon muli niyang inasikaso ang kanyang ina, ang tanging buhay na nagbibigay ng kahulugan sa kanyang pag-iral. Ngunit hindi na siya ang dati niyang sarili. Ang bawat kilos niya ay may dalang tiwala na dati ay wala sa kanya, isang tiwalang bunga ng pagkakaalam niya sa katotohanan tungkol sa kanyang ama. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa labas ng kanilang bahay, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Hindi na ito ang mansion ng mga Cole, ngunit ang aura ng lalaking bumaba mula sa sasakyan ay hindi pa rin nagbabago. Si Ethan, hindi siya nakasuot ng kanyang karaniwang mamahaling suit. Ang suot niya ay simpleng polo shirt at maong isang pagbabagong hindi inakala ni Grace na makikita niya. Grace, tawag ni Ethan. Ang kanyang boses ay hindi na puno ng awtoridad kundi ng pagpapakumbaba. Sir Ethan, bakit? Bakit kayo nandito? Gulat na tanong ni Grace habang ibinababa ang hawak na pandilig. Pinutol ko na ang lahat ng connection sa mga Whitmore. At ang kumpanya, kailangan ko ng pagbabago, Grace. Isang pagbabagong nakabatay sa kung ano ang tunay na tama, sagot ni Ethan habang lumalapit sa gate. Nalaman ko ang buong kwento ni David Bennett. Hindi lang sa pamamagitan ng mga dokumento, kundi sa pamamagitan ng mga tao na nakatrabaho niya noon. Ang lahat ng sinabi nila ay pare-pareho siya, ang pinakamahusay, ang pinakatapat, at ang taong naging biktima ng kasakiman ng aking ama. Naramdaman ni Grace ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Kaya niyo po ba ito ginagawa? Para bumawi, hindi lang ito pagbawi, sagot ni Ethan. Lumapit siya sa gate at tumingin ng diretso sa mga mata ni Grace. Ginagawa ko ito dahil gusto kong makita ang mundong nakita ni David Bennett. Gusto kong matutunan ang dangal na ipinaglaban niya, at gusto kong magsimula sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng ito, dito sa piling mo. Sa loob ng ilang linggo, naging bahagi ng buhay sa probinsya si Ethan. Hindi na siya ang bilyonaryong nag-uutos. Siya ang lalaking natutong mag-ayos ng sirang gripo, nagbubuhat ng mga gamit para sa nanay ni Grace, at nakikinig sa mga kwento ng dalaga sa ilalim ng puno sa tapat ng kanilang bahay. Ang bawat sandali ay tila isang paghilom. Ngunit ang katahimikang ito ay muling nabasag nang makatanggap si Grace ng isang tawag mula sa isang abogado. Grace Bennett ako, ang kinatawan ni Vanessa Whitmore. Nasa loob siya ng pasilidad ngayon at may gusto siyang sabihin sa'yo. Isang bagay na kailangang malaman ng lahat. Naramdaman ni Grace ang isang matinding kaba. Ano iyon? Tungkol sa di umano'y di tapos na dokumento na iniwan ni Richard Cole bago siya mamatay.
isang dokumento na maaaring magpabagsak sa buong pundasyon ng kumpanyang hawak ni Ethan ngayon. Napalingon si Grace kay Ethan na noon ay kasalukuyang nag-aayos ng kanilang bubong. Alam niyang ang kapayapaan na ito ay isang marupok na salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. May problema ba, tanong ni Ethan nang mapansin ang pagbabago ng ekspresyon ni Grace matapos ang tawag? Tumingin si Grace sa abot tanaw. Alam niyang ang nakaraan ay hindi pa tuluyang nakabaon. Ang paghihiganti ni Vanessa ay tila isang apoy na kahit napatay na ay nag-iwan ng mga baga na handang magsiklab muli. Ethan, simula ni Grace, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit seryoso. May kailangan tayong harapin. Hindi pa tapos ang lahat. Habang papalubog ang araw, ang anino ng kanilang mga nakaraan ay unti-unting humahaba paalala na sa pagitan ng pag-ibig at katotohanan, laging may presyong dapat bayaran. Ang paglalakbay patungo sa pasilidad kung saan ikinulong si Vanessa ay tila isang mahabang paghakbang sa isang madilim na tunnel. Tahimik lang si Ethan habang nagmamaneho, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Alam ni Grace na sa bawat milya na kanilang tinatahak, papalapit sila sa isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat ng kanilang pinaghirapang itayo. Pagdating sa loob ng malamig at puting silid ng pagdalaw, sumungaw si Vanessa sa likod ng makapal na salamin. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at makapal na makeup. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyot na lupang hindi nadidiligan ng katuwiran. Ngunit ang kanyang mga mata na dati puno ng puot, ay nanatiling matalim. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat, bungad ni Vanessa? Ang kanyang boses ay nanginginig sa kakaibang uri ng saya. Ano ang kailangan mo, Vanessa? Malamig na tanong ni Ethan. Wala ka ng kapangyarihan dito. Tumawa si Vanessa, isang tunog na parang kalawang na kinakaliskis sa bakal. Kapangyarihan? Hindi ko kailangan ng kapangyarihan para sirain kayong dalawa. Alam niyo ba kung bakit galit na galit si Richard Cole sa ama ni Grace noon? Hindi dahil sa pagkakamali sa construction. Iyon ay tabing lamang. Nagtaka si Grace. Ano ang ibig mong sabihin? Ang tatay ni Grace, si David, ay hindi lang basta inhinyero pagpapatuloy ni Vanessa. Hawak niya ang mga ebidensya ng malawakang corruption ni Richard Cole sa mga proyekto ng gobyerno, at ang dokumentong iniwan ni Richard bago siya mamatay ay isang pag-amin. Isang pag-amin na lahat ng yaman ng mga Cole ay galing sa dugo at pandaraya. Nanlamig si Grace. Tumingin siya kay Ethan na nakatikom ang bibig, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Kung ilalabas ko ang dokumentong yan, sa media wika ni Vanessa, ang kumpanya mo, Ethan, ay hindi lang babagsak. Ito ay kumpiskahin ng gobyerno. At ang pangalang Bennett na gusto mong linisin, mas lalo itong madudungisan dahil ang tatay ni Grace ang nagsilbing kasabwat ni Richard sa loob ng maraming taon bago siya nagbago ng isip. Kasinungalingan, sigaw ni Ethan, ang kanyang kamao ay tumama sa salamin. Ang ama ko ay maaaring naging mapagmataas, pero hindi siya kriminal. Basahin mo ang mga pahina sa loob ng safe ni Richard. Ethan, hamon ni Vanessa. Nandoon ang lahat, at ang susi, ang kalahating kompas na hawak ni Grace. Iyon ang ginamit na password para sa digital vault ng aking ama. Paglabas nila ng pasilidad, ang langit ay tila nagbabadyang magbuhos ng ulan. Si Grace ay hindi makapagsalita. Ang lahat ng kanyang ipinaglaban, ang dangal ng kanyang ama, ito ba ay isang kasinungalingan? Grace, hindi ako naniniwala sa kanya, sabi ni Ethan habang nakatingin sa kawalan. Ngunit halata ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ethan, kung totoo man ang sinasabi niya, kung ang tatay ko ay may bahagi sa kasalanan ng ama mo, handa mo ba akong bitawan? Tanong ni Grace, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi sumagot si Ethan. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Grace at hinila ito pabalik sa sasakyan. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakikita ang dokumento. Kung kasalanan man ng ating mga magulang ang lahat, hindi ibig sabihin na tayo ang magbabayad ng kanilang utang. Habang binabaybay nila ang daan pabalik sa Manila, isang itim na sasakyan ang patuloy na sumusunod sa kanila mula sa malayo. Sa loob ng sasakyang iyon, ang isang lalaking may hawak na folder ay seryosong nakatingin sa kanilang dalawa. Hindi alam ni na Ethan at Grace na ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pag-ibig o sa nakaraan. Ito ay tungkol sa isang malaking sabwatan na matagal nang naghihintay sa tamang oras para sila ay tuluyang durugin. At sa bawat oras na lumilipas ang panganib, ay mas lumalapit, tila isang bagyong handang magpabagsak sa anumang natitirang pundasyon ng kanilang buhay. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Ethan ay tila isang tibok ng pusong hindi mapakali.
Sa loob ng cabin ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabibigat na paghinga ni na Grace at Ethan. Sa labas ang mga ilaw ng kalsada ay mabilis na dumadaan, nagmumulang mga guhit ng liwanag na nagtatago ng mga panganib sa dilim. Grace, hawakan mo ang compass, bulong ni Ethan, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa daan, ngunit ang kanyang tono ay puno ng pait. Vanessa said it's the key. Kung totoo ang sinasabi niya, ang sagot ay nasa loob mismo ng ating mga palad. Dahan-dahang kinuha ni Grace ang 2 piraso ng lawang bakal mula sa kanyang bulsa. Sa ilalim ng mahinang ilaw sa loob ng sasakyan, pinagdugtong niya ang mga ito. Ang click ng pagkakabit ng 2 bahagi ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong yugto, isang yugtong puno ng panganib. Sa gitna ng kompas may isang maliit at halos hindi makikitang ukit na hugis ng isang susi. Biglang bumilis ang pagtakbo ng sasakyan sa harap nila. Ang itim na kotse na kanina pa sumusunod ay nag-swerve at sinubukang harangin sila. Ethan, sigaw ni Grace. Mabilis na nagpreno si Ethan, ang gulong ay dumulas sa basang kalsada. Sa isang iglap tumalon ang 3 lalaking nakasuot ng itim mula sa kotseng humarang sa kanila. Ang bawat isa ay may hawak na bakal. Hindi sila magnanakaw, sila ay mga propesyonal. Manatili ka sa loob, utos ni Ethan. Bago pa makatutol si Grace, bumaba na si Ethan at sinalubong ang mga lalaki. Ang bawat suntok at sipa ay tila isang sayaw ng puot at pagtatanggol. Si Ethan na sanay sa boardroom ay ngayon ay nakikipagbuno sa gitna ng ulan at putikan para sa katotohanan. Ngunit ang mga lalaki ay hindi nagpapatalo. Nakita ni Grace na isa sa kanila ay naglabas ng isang bagay na metal, isang pana o gamit na tila may pampatulog. Hindi makapaghintay si Grace. Hindi siya pwedeng maging manonood lamang. Bumaba siya ng sasakyan, ang kanyang mga paa ay lumubog sa putik. Huwag niyo siyang saktan, sigaw niya. Nilingon siya ng isa sa mga lalaki at sa isang mabilis na kilos, hinila siya nito. Ngunit sa pagpumiglas ni Grace, ang kompas na hawak niya ay tumama sa mukha ng lalaki na nagdulot ng isang matinding sugat. Ang lalaki ay napaatras na gulat sa bigat ng bakal na dala ng dalaga. Ang kompas, kunin ang kompas, sigaw ng isa sa mga lalaki. Doon na pagtanto ni Grace, hindi lang sila narito para saktan si Ethan. Narito sila para sa lihim na hawak ng mga Bennett at Cole. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na busina ang narinig. Ang mga pulis. Ang mga lalaki nang mapansin ang paparating na mga sasakyan ay mabilis na umurong at sumakay sa kanilang kotse, mabilis na naglaho sa gitna ng madilim na kalsada. Hingal na nilapitan ni Ethan si Grace. Ang kanyang mukha ay may sugat, ang kanyang damit ay punit-punit. Ayos ka lang ba, Grace? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako, sagot ni Grace habang yakap-yakap ang kompas. Pero Ethan, hindi tayo titigilan. Hindi lang si Vanessa ang kalaban natin. May mga taong handang pumatay para sa lihim na ito. Sumakay silang muli sa sasakyan. Walang kibo sa loob ng ilang minuto. Ang ulan ay patuloy na pumapatak sa bubong, lumilikha ng isang malungkot at malamig na ritmo. Sa tingin ko, wika ni Ethan habang binabagtas muli ang daan, hindi na natin kailangang pumunta sa bank vault. Ang kompas na ito, tingnan mo, Grace. Itinuro ni Ethan ang ilalim ng kompas. May isang maliit na bahagi na nagbukas dahil sa tama ng suntok kanina. Sa loob nito may isang maliit na microchip. Ang tatay mo, hindi lang siya nag-iwan ng dokumento, nag-iwan siya ng kopya ng lahat ng ebidensya sa isang digital format na hindi kayang burahin ng kahit sino. Sa gitna ng takot, naramdaman ni Grace ang isang matinding pag-asa. Hindi lang pala isang susi ang hawak niya ang katarungan na matagal nang hinihintay ng kanyang pamilya. At sa unang pagkakataon, ang takot ay napalitan ng isang matapang na determinasyon na harapin ang anumang bagyo. Ang liwanag ng microchip na hawak ni Ethan ay tila isang bituin sa gitna ng madilim na gabi. Sa loob ng sasakyan, ang bawat sandali ay puno ng tensyon, ngunit may kasama na itong halong pag-asa. Ethan, ano ang gagawin natin? Kung totoo ang laman nito, hindi lang ang pangalan ng mga Bennett ang malilinis, kundi pati ang mga taong biktima ng korupsyong ito, wika ni Grace, habang pinagmamasdan ang maliit na piraso ng teknolohiya. Hindi natin ito dadalhin sa pulisya, agad-agad sagot ni Ethan, ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit matatag. Hindi natin alam kung sino ang nasa likod ng mga taong sumalakay sa atin. Maaaring may mga taong impluwensyal na kasabot sa loob mismo ng sistema. Dinala ni Ethan si Grace sa isang ligtas na lugar. Isang lumang mansyon na pagmamay-ari ng kanyang yumaong lola, na matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng Tagaytay. Dito, malayo sa ingay ng syudad,
At sa mapanuring mata ng mga kaaway, sinimulan nilang buksan ang nilalaman ng chip gamit ang isang lumang laptop. Habang naglo-load ang mga file ang bawat segundo, ay tila isang oras. Ang mga dokumento, mga kontrata na may peking pirma at mga bank statement na nagpapakita ng malakihang paglipat ng pondo ay isa-isang lumitaw sa screen. Higit sa lahat, may isang video file na may petsang 20 taon na ang nakalilipas. Pinindot ni Ethan ang play button. Sa video nakita nila si Richard Cole at David Bennett. Hindi sila nag-aaway. Sa halip sila ay nag-uusap ng masinsinan. David, hindi ko na kayang itago ito. Ang mga kasosyo ko, sila ang nagpapatakbo ng lahat. Gusto ko nang lumabas sa sistemang ito, sabi ni Richard sa video. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pagsisisi. Kung gagawin mo iyan, Richard, papatayin nila tayo, sagot ni David Bennett. Ang mga dokumentong ito ang tanging panangga natin. Itatago ko ito sa lugar na walang sino man ang makakaisip. Nanginig ang mga kamay ni Grace. Ang kanyang ama ay hindi pala kasabwat siya, ang tagapagtanggol ni Richard Cole. Siya ang taong pinagkatiwalaan ng matandang Cole dahil alam nito na ang isang Bennett ay hindi matutumbasan ng anumang halaga ng salapi. Grace, bulong ni Ethan, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha habang pinapanood ang video. Ang tatay mo, siya ang pinakamatalik na kaibigan ng tatay ko. Hindi lang pala sila empleyado at amo. Sila ay mga magkapatid sa prinsipyo. Hindi napigilan ni Grace ang mapahikbi. Ang lahat ng hirap, ang pangungutya ni Vanessa, ang pagtrato sa kanya bilang isang walang kwentang katulong. Ang lahat ng ito ay naging maliit kumpara sa katotohanang ang kanyang ama ay isang bayani na tumayo para sa tama hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-iyak, biglang naghang ang screen. Ang laptop ay nagpakita ng isang notification system breach detected. Location traced. Ethan, kailangan nating umalis, sigaw ni Grace. Bago pa man sila makatayo ang pintuan ng mansyon, ay biglang bumukas ng malakas. Hindi mga gwardiya ni Vanessa ang pumasok. Sila ay mga taong nakasuot ng uniforme ng gobyerno, mga opisyal na may hawak na warrant. Ethan, Cole, kami ay mula sa National Bureau of Investigation. May warrant kami para sa pag-aresto sa inyo at sa pagkumpiska ng lahat ng ebidensya ng korupsyon na di umano'y inyong hawak. Nagkatinginan si Ethan at Grace. Ang kaaway ay hindi lang pala si Vanessa. Ang mga taong sumalakay sa kanila sa kalsada ay ang mismong mga tao sa loob ng gobyerno. Hindi nyo kami pwedeng arestuhin nang wala kaming ginagawang masama, sigaw ni Ethan habang inilalagay ang microchip sa kanyang bulsa. Ang hawak nyo ay pag-aari ng estado, wika ng opisyal habang lumalapit. Sumama kayo ng maayos o gagamit kami ng dahas. Sa gitna ng panganib, hinawakan ni Grace ang kamay ni Ethan. Alam nilang ito na ang huling laban. Kung sila ay susuko, mawawala ang katotohanan. Kung sila ay lalaban, maaaring buhay nila ang kapalit. Grace, tumakbo, kabulong ni Ethan habang unti-unting humahakbang pasulong para harangin ang mga opisyal. Ilabas mo ang ebidensya sa media. Huwag kang lilingon. Hindi kita iiwan, sagot ni Grace. Ang kanyang boses ay puno ng tapang na hindi niya akalaing taglay niya. Ang tensyon sa silid ay umabot sa sukdulan. Ang mga opisyal ay naglabas ng kanilang mga posas, habang ang bintana sa likuran ay nagsimulang mabasag dahil sa mga tauhang pumasok mula sa labas. Ang gabi ay naging isang madugong labanan sa pagitan ng katotohanan at ng kapangyarihan. Ang bintana ay nagkahiwa-hiwalay sa maliliit na piraso ng kristal na tila mga bituing nahulog sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, si Grace ay mabilis na gumapang patungo sa likod ng malaking bookshelf habang si Ethan ay nakikipagbuno sa dalawang opisyal na pilit na humahawak sa kanyang mga braso. Kunin ang chip, huwag niyo siyang hayaang makalabas, sigaw ng pinuno ng mga opisyal, isang lalaking may malamig na mata, na tila walang bahid ng konsensya. Hindi nagpatinag si Ethan. Gamit ang lahat ng lakas na natitira, ibinagsak niya ang isang mabigat na lampshade sa sahig na lumikha ng isang nakabibinging tunog na nagpatigil sa mga tao sa loob ng isang saglit. Sa sandaling iyon ng pagkalito, tumakbo si Ethan patungo sa kinaroroonan ni Grace. Grace, ilabas mo ang microchip, ipakalat mo ito sa lahat ng social media at news outlets na kilala natin. Ito lang ang tanging paraan, utos ni Ethan habang pilit na binubuksan ang pinto ng fire exit. Paano ka, tanong ni Grace, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit hindi siya nag-aalinlangan. Susunod ako. Magkita tayo sa tapat ng istasyon ng balita sa loob ng 1 oras, sagot ni Ethan.
Bago pa makahabol ang mga opisyal, tinulak niya si Grace palabas sa madilim na pasilyo ng fire exit sabay harang ng isang mabigat na aparador sa pinto. Tumakbo si Grace sa gitna ng ulan, ang kanyang mga paa ay sugatan ngunit ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang misyon. Habang tumatakbo siya sa mga eskinita ng Tagaytay, naririnig niya ang mga sirena ng mga sasakyang patuloy na naghahanap sa kanila. Hindi siya huminto, hindi siya lumingon. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay nagsisilbing pampagising sa kanyang natutulog na lakas. Nakarating siya sa isang maliit na internet cafe na halos magsara na. Mabilis siyang umupo sa harap ng computer. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinasaksak ang microchip. Uploading, 10%, 40%, 80%. Habang naghihintay, nakita niya sa newsfeed ng internet ang isang balita. Bilyonaryong si Ethan Cole, ipinapahanap ng mga awtoridad dahil sa di umano'y pagtatangka sa buhay ng ilang opisyal ng gobyerno. Ginamit nila ang media para palabasing kriminal si Ethan. Napakagaling ng kanilang pagkagawa ng kwento. Hindi mapigilan ni Grace ang mapahikbi, ngunit mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata. Hindi ngayon isip niya. Hindi ako titigil. Upload complete. Ipinadala niya ang lahat ng ebidensya sa bawat malaking news network, pati na rin sa mga kilalang social media influencers na kilala sa pagiging matapang sa pagsisiwalat ng katotohanan. Pagkatapos, mabilis siyang lumabas at sumakay sa isang pampublikong bus patungong Maynila. Pagkalipas ng isang oras, ang buong bansa ay nagsimulang mag-ingay. Ang video ni Richard Cole at David Bennett ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Ang mga dokumento ng corruption ay naging paksa ng bawat usapan sa radyo at television. Ang mga taong nasa gobyerno na nag-utos na hulihin sina Ethan ay unti-unting nakilala ng publiko. Sa gitna ng kaguluhan sa syudad, nagkita sina Ethan at Grace sa tapat ng istasyon ng balita. Si Ethan ay duguan, punit-punit ang damit at pagod na pagod, ngunit nang makita niya si Grace, isang matamis na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. "Nagawa mo," bulong ni Ethan habang niyayakap ng mahigpit ang dalaga. "Nagawa natin," sagot ni Grace. Ngunit ang tagumpay ay hindi nangangahulugan ng katahimikan. Sa harap ng istasyon, ang mga tao ay nagsisimula ng magtipon-tipon, hindi upang hulihin sila, kundi upang ipagtanggol sila. Ang mga mamamayan na matagal nang naghihintay ng hustisya ay nagsimulang magprotesta laban sa mga tiwaling opisyal. Ang gabi ay naging isang selebrasyon ng katotohanan. Sa ilalim ng mga ilaw ng istasyon, nakita ni Grace na ang kanyang ama, ang ama na matagal niyang ipinagluksa, ay sa wakas ay nabigyan ng karangalang nararapat sa kanya. Ang pangalang Bennett ay hindi na anino sa ilalim ng mga Cole. Ito ay naging simbolo ng katapatan na nagpabagsak sa mga makapangyarihang magnanakaw. Sa wakas, naramdaman ni Grace ang tunay na kahulugan ng salitang hilom. Ang sugat ng nakaraan ay nagsisimula ng maging isang peklat na nagsisilbing aral, at ang kinabukasan sa unang pagkakataon ay hindi na nakabalot sa dilim. Ang panahon ay tila huminto sa loob ng isang maliit at payak na bakuran sa Ohio. 3 taon ang nakalipas mula noong gabing gumuho ang mansyon ng mga Cole, at kasama nito ang mga kasinungalingang bumabalot sa nakaraan. Ngayon ang mansion ay isa na lamang alaala, ngunit ang lupang kinatatayuan nito ay naging isang foundation center para sa mga inhinyerong nais manindigan sa katotohanan, ang David Bennett Foundation. Sa gitna ng hardin, isang maliit na figura ang tumatakbo habang humahabol ang tawa nito sa hangin. Si Grace, na nakasuot ng simpleng floral na bestida, ay nakatayo sa ilalim ng malaking puno. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang tiyan, na ngayon ay kapansin-pansing malaki. Sa kanyang tabi, si Ethan ay nakatingin sa kanya na may halong pagsamba at pasasalamat. Akala ko dati ang kaligayahan ay nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera sa bangko, wika ni Ethan, habang dahan-dahang inilalapat ang kanyang palad sa tiyan ni Grace. Ngunit ngayon, dito ko lang naramdaman na tunay akong mayaman. Ngumiti si Grace, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi lang ito tungkol sa atin, Ethan. Ito ay tungkol sa mga taong natulungan natin. Ang pagpatawad ay hindi nangangahulugan na kinakalimutan natin ang sakit. Ibig sabihin lang, pinili nating hindi hayaan ang sakit na magdikta kung sino tayo. Si Vanessa, sa loob ng kanyang selda, ay nakatanggap ng sulat mula kay Grace. 1 linggo ang nakalipas. Hindi ito sulat ng paghihiganti. Ito ay sulat ng pagpapatawad. Inilahad ni Grace na bagamat hindi mababago ng paghingi ng tawad ang nakaraan,
Ang pag-amin sa pagkakamali ang unang hakbang para sa sariling kalayaan. Hindi alam kung binasa ito ni Vanessa, ngunit para kay Grace ang mahalaga ay ang kanyang sariling kapayapaan. Naramdaman ni Grace ang sipa ng sanggol sa kanyang loob. Ito ang buhay na bunga ng katapatan. Nahanap mo na ba ang kapayapaan, Grace? Tanong ni Ethan, ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Tumingin si Grace sa itaas sa asul na langit kung saan tila nakangiti ang kanyang ama. Inilabas niya ang pinagdugtong na kompas mula sa kanyang kwintas. Hindi na ito kailangan bilang susi dahil ang mga pintuan ng katotohanan ay nakabukas na. "Oh, Ethan," sagot niya. "Ang tatay ko ay isang bayani hindi dahil sa kanyang nagawa, kundi dahil sa kanyang paninindigan. At ikaw ang naging patunay na ang tao ay may kakayahang magbago kung ang pag-ibig ang magiging gabay." Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. Sa kanilang pagtayo sa gitna ng bakuran, wala ng mga anino. Ang mansyong Cole ay gumuho para magbigay daan sa isang tahanang gawa sa pag-ibig at katotohanan. Ang mga tanong na nagpahirap sa kanila noon ay may malinaw na sagot na ngayon. Ang tunay na dangal ay hindi nakukuha sa pagtapak sa kapwa, kundi sa pagtayo ng matuwid sa gitna ng unos. Sa huli, ang dalawang kalahati ng kompas ay hindi na lamang simbolo ng nakaraan. Ito ay naging gabay nila sa paglalakbay patungo sa isang kinabukasang hindi na kailanman magtatago sa dilim. Ang kanilang kwento ay natapos, ngunit ang buhay na kanilang binuo ay nagsisimula pa lamang, isang awit ng pag-ibig na walang katapusan, isang patunay na ang katotohanan ang siyang nagpapalaya sa bawat pusong nagmamahal ng wagas.